kung kailangan kong magsimulang muli mula sa zero o tenge tanging marun eho ay engaking boses magaging mayamon pa ring eho sapagkat ang salita ang tunay na kayamanan. Hindi ko katatakutan ang pahinang walang laman. Hindi ako matitinag sa kawalan, pera, koneksyon, oposisyon. Hindi ako titingin saya kaliwa o kanan, kundi papalop-salop ko mismo. Sapagkat alam ko ang hindi alam, karamihan ang gayong tinig kapag nakaayong saya katotohanan. Ayang iyong bangko, ang iyong kredito, ang iyong akses sa walang gangge. Supply, hindi ang trabaho, hindi engi, merkado, hindi ang tahong pumipirma, SIC, eng nagtatakta, kasagana, ang kundi, eng dekreto. Kapag ang banal na dekreto ay binikas ng may pananampalataya, binubuksan nito ang bodega nengrem langit. Sasabin ko ang galam na kaluluwa no genet nakalimutan mundo neng salita ay substansiya. Ang espiritu ay nagsasalita sa substansiya ang hindi nakikita ay mas matibay kaysa anumang pera. Titindi ako sa lugar na tila walang laman at magsasalita hanggang ito'y mapuno. Pagpapalen ko ang katahimikan at babasagin ko ito hinto. Hindi ako pulubi, nenegrem buhay, hindi ako may utang saya kayamanan. Ako ang tinik na tumatawag sa supply o magsasalita. Ako hanggang sa ang haking makasalita. Mismo ang magtayo, baha, tumawag pera magtifon, nengrem, pabor magparami, tainapay, o tepunuin, kamali. Kung wala man akong anuman maliban, sa yaking tinig, mayaman pa rin ako sapagkat ang salita, ang kayamanan, ang dekreto, ang pintuan. Magsisimula ako hindi sa takot kundi sa espiritual na autoridade. Ito ang batas, iyong kayamanan ay hindi nagmumula sa pagsusumikap mahahabang oras o estrateya. Nagmumula ito sa batas kasaganahan, batas na banal hindi mababali laging handang tumugon. Ang batas na nagsasabing ang supla ay espiritual at bawat pagpapakita ay nagsisimulan una sa kamalayan. Hindi ang panlabas na mundo ang nagpapayaman sa iyo, kundi ang panloob na salita. Ang batas ito ang iyong inimprenta sa subconscious ay dapat lumabas sa iyong buhay. Maraming tao ang nabubuo ay sa kakulanga, hindi dahil wala ang dilos kundi dahil ang kanilang salita ang tumatangi sa kanya inaangkin nila ang kakulanga dinidiyos nila ang pagkaantala yumuyuko
sila saya takot. Ngunit ang batas kasaganahan ay hindi gumagalaw ayon sa meha anyo. Hindi mahalaga kung wala kang laman ang bulsa, mababa ang account timing, ang mega kliyente o malamig ang merkado. Magsalita ka ang espiritu, ang kikilos. Lahat kailangan mo ay dumadaloy. Nasa hindi nakikita, hindi ayon sa oras, kundi ayon sa salita. Walang puwang para saya alinlangan. Hindi ka isinilang upang magdusa o megunte ng malamig. Saya isang pintong hindi pa binubuksan. Hindi ka inilagay sa mundong ito upang umasa sa ahwa mehea tao. Ikaw ay inilagay dito upang magsalita, upang magdeklara, upang iutos ang substansya gamit ang iyong bosesang pinakaunang kasangkapan and paglikha. Ito ang simula ang tinatawa kong trabaho espiritual na milyonaryo ay nagumpisa. Hindi saya estratehiya, kundi saya parirala. Ang parirala ay kailangan maging ritmo. Ang ritmo ay dapat maging panjinginig at ang panjinginig ay magiging iyong atmosfera. Sabihin mo hanggang eko ay hindi na makapanatili sa iyong katawan. Sabihin mo hanggang lumines ang daluyan. Sabihin mo hanggang ang kayamanan langit ay dumalo isa iyo na parang ininga, parang subig, parang liwanag. Sabihin mo otete, kaway magiging bago. Hindi ikaw naghihintay sa pera. Pera ang naghihintay sa iyong autoridad. Nakatayo lamang ito sa likod. Belo iyong hindi paniniwala. Naghintay, mernek, ang iyong tenik, tumasa, antas espiritual na dominion. Puro natutunan mong magsalita bilang alipin, bilang naghihintay, bilang sumusubok, bilang nakaligtas, bilang nagaabang anji isang araw. No ganit sa sandaling. Baguin mo ang tono saya, mismong sandaling, magsalita ka mula, saya pagmamayari. O tete hindi mula, saya kakulangan muling, inayos, hindi. Nakikita ang sarili nito. Kinilala espiritu ang dominio. Tumutugon ang batas. Atono paniniwala. Hindi hinihintay pera ang gayon. Desperasyon inintay nito. Ang gayong utos. Utete ang utos hindi nanghihingi, hindi nakpapenik, hindi sumisigaw mula saya, kawalan. Nagsasalita ito mula saya kaganapan, mula saya pagmamayari, mula saya kapangyarihan. Kapag sinabi mo, ako yan naglalakat, saya kayamanan ngayon. Kahit wala pang ebidensya gumagalaw ang mundo. Sapagkat ang espiritu ay hindi nekotinggang sa iyong sitwasyon nakikinig. Ito sa iyong salita. Ang pagkaantala ay hindi banalito, ay pagsuway sa katotohanan. Ito ay pagkaantala isip nanilika takot, duda, otete, pagatubilit. Hindi mabagal ang langit, hindi nagpapaliban ang espiritu, hindi nalilito ang dilos sa tamang
oras NG ilong kabusyan. Ang pagkahantala ay hindi nagmula sa tahashito ay ipinanganak mula sa loob. Ito ay bunga ang salitang hindi binikas, pananampalatayang hindi inangkin, pinto na inji chinawiji, katotohanan na hindi niyakap. OTT pagkakakilanlang hindi isinabuhay. Enge pakantala ay ilusyon NG, oras na nanggungutya sa likas na kawalanggen NG, espiritu. Ito ang paberatang pampacholog NG ego ang pagsasabing hintayin mo ang tamang panahon. Ang oras na banal ay hindi pakanta. Ito ay katumpakan. Ito ang orkestra NG, walang hanggang isip. Kumikilos sa pamamagitan, NG, mehea bukas na daanan. Tumutugon, saya, iyong, kamalayan, dumadeloy, sa bilis, NG, pananampalataya, OTET, angge, pananampalataya, ay hindi uminto. Hindi nakakalkula, hindi nakikipok negotiation sa mega anyo. Nagsasalita, ito ngayon. Gumagalaw, ngayon. Tumatanggap, ngayon. Sapagat ang espiritu ay laging NG, itinuro sa iyo na gawing banal ang paghihinte gawing kabutihan. Ang pagolinglongan, tagwaging pagsuko ang pagkapit sa takot, nuganet sa sandaling. Tunay kang sumuko sa katotohanan. Ang gumagalaw, ang langit. Gumagalo, ang supply gumagalaw, ang oportunidad. Ang tanging totun. Paka antala ayang hindi paniniwala. Ang tanging kabagalan ay ang katahimikan. Ang tanging hatlang ang salitang hindi pa nasasabi. Sabi, inmoningalon ng nararapat sa akin ay hindi maring mahantala. O tipunuran, ang pagkaantala matino tulad NG, ulap sa init, NG, laivanah, NG, katotohanan, pinamumunuan, ito NG batas. NG banal na timing, hindi tungkol sa pag-intay sa panlabas na pagbabago, ang timing, NG, Diyos tungkol, ito sa pagales, nengrem kontradiksyong nasa loob mo. Mariming daw ang katahimikan ay kagwalan o ang katumpakan NG espiritu ay pag-aatubili. Inisip nilang hindi pa oras o baka sinusubok ako. Nagonet ang totu, hindi kumikilos ang Diyos ng mabagal. Hindi siya nega alinlangan. Ikaw, Eng, nagipausis sa proseso. Eko ang uminto sa paglika nang nagsabi ka aneha. Siguro, balang araw, titiknan ko, susubukan ko ang oras na banal ay nagsisimula sa sandaling. Sabihin mo nesegurado, akong tinanggap ko na narito na. Kapag sinabi hindi mundo, hindi pa yung oras, iyon ang sandaling sabihin mo ng mas malakas. Kapag ang pinto ay tila sarado, iyon ang oras upang ideklara sa ilalim NG Gracia ang pintong ito ay bubukas. Kapag sinabi NG Loika na mabagalang tagumpay, ihon ang sandaling
potasin, moang, teneg, NG katotohanan, ang supply na inaanap. Mo ay umiral, nasa walang hanggang, hindi nakikita, hindi ito, naghihintay na, mali ka naghihintay, itong mahangkin, hindi sa puwersa, kundi sa salita, hindi saya pagsusumikap, kundi saya pakaayon, hindi sa pagsusumamo, kundi siya dominion. Ang pagkaantala ay kasunduan, lamanggat maharing wakasan sa isang bagong salita. Ang pagkaantala ay nagsasabing hindi pa ngayon, ngunit sa sandalin. Sabihin mo ang relon, dumadaloy ang Gregos, na Diyos ang timing, ang mga bagay na kalamang taon, ang kailangan sumisiksisi sa loob, NG, linggo. Ang mga bagay na tila imposible naglilitawan sapagkat tumigil kang ayatras ang sariling kabusyan sa pamamagitan, NG, pag-aalinlangan, hindi ka nagmaminifest. Ese paghahinte, nagmaminifest. Kasaya pagsasalita o teang pagsasalita ay dapat nakalon sa ritmo, NG, espiritu, an eje, o en sabihin mo nang naroropet sa akin ay hindi na maharin, mahantala, dumadaloy, ito sa akin, galon, sabi, imo hanggang mawala ang pagdududa at luminis ang daluyan, magsisimulang gumalaw ang langit. Sabihin mo habang iniisip, lahat NG, binibikas ko sa pananampalataya, ay kailangang magpakita ang batasito. Ajahan mong mageroon, NG, bigat ang pangungusap na ito. Hayaan nitong hubugin ang iyong umaga. Hayaan nitong pataymiking ang iyong gemga. Reklamo bago pa man ito umabot sa iyong gemga. Labi, ajahan itong maging bahimo. Ito ang reprogramming. Ito ang pagpapabagong isip. Ito ang sandaling hindi mo na tinatanungang sarili kong mangyayari ba o hindi. Alam mong nangyari na at naglalakat ka lamang patungo sa ganap na pagpapakita, NG. Idineklara mo sa espiritu. Sabihin mo, I visualized mo, tumanggi kang magpagalaw, NG, pagkaantala, ingay o anyo, ayaan mong tumakbo sa loop, NG, isip mo ang pelikulang puno, NG, kasagana, anat ang panlabas na mundo ay mapipilitang baguin ang sarili upang tumugma rito. Hindi ka nagayinte, ikaw umaayote ang paghahayon ay palagin nauna sa pagdating. Ito ang batas, nenegrem banal na supply, hindi nanggagaling sa tao ang iyong supply. Hindi ito nanggagaling sa trabaho, hindi sa kliyente, hindi sa merkado. Ang supply mo ay dumadalo mula sa pinakmulan. Hindi ito naubos, hindi ito natitinag, hindi ito nagbabago. Hindi mo kinikita ang iyong supply, inangkin mo ito sa paglabas sa daloy, anahe, pananampalataya. Hindi ka na
pupumilit tumatanggap. Kaoti tumatanggap ka na parang alam mong narito nan ito. Nasa hindi nakikita, umikot, dumadaloy sa direksyon mo. Sa emga, kilelango, dong ete sa emga, dong hindi mo paalam sapagkat ang pinakmulang ay hindi naubusan, hindi nababahala, hindi nakakalimot, nuganit ang utak tao ay nakaharang, takot o trauma. Kaya karamihan ay namumo, ay naparang. Ang Diyos ay kuripot na parang kailangang kumbinsihin ang langit na parang ibinibiga ilanghang biyaya sa ilan. Ngunit hindi iyon totoo. Ang batas bainaw na supla ay malino. Walang kakulangan sa espiritu. Walang limitasyon sa hindi nakikitang imbakan. Walang pagbabago sa dalo, sople. Meron lamang dalo barra. Ote ang bara ay nasa channel. Ang takot mo, ang pagdududa mo, ang salitang hindi mo binibikas. Pero ang supla mismo, walang hanggan. Ang ilog ay umaapa at kapag naalala mo ito, sa mismong sandali na hindi mo natratuing ang pera na parang ayop na abuling, nuganet bilang lingkot na tatawan jameang kasa batas. Hindi ang pagsusumikap ang naga aktivate sa batas kundi ang salita. At ang salita ay dapat malino, paulit-ulit at mas malakas kaysa sa boses lipunan. Sinasabi ke ebanghelyo subukin. Ninyo ako o bubuksan ko ang mege bintana ang langit. Hindi sinabing megente ka, hindi sinabing magdusa ka muna. Sinabi ubukin. Simulan moyo. Saya salita o huwag kang titigil. Ito ang batas ng expectation. Hindi ito pag-asa, hindi ito wishful thinking. Ito ay kalaman na ang idineklara mo ng may pananampalataya ay dapat magpakita ang iyong inaasahan, ang iyong inaanda, kalu iyong hinahanda, ang iyong tinatanggap. Ang expectation ay ito ang disenyo, ang blueprint. Hindi ito umaandar kapag sinabi mong sana. Umaandar ito kapag ang salita mo ay negejim batas sa mundo mo. Kung inaasyan mo ang pagkaantala susundin ka nito, kung inaasahan MOU ang kakulangan darating ito. Ang inaasahan mo ang biyaya hanapin ka nito. Ganito gumagana ang batas. Ano ang dumadaloy? Apang punon ang hindi ba to? Hindi para kundi banal na enerhiya. Iko ang gumagawa. Enerhi. Tiyan na iko ang nakaanyaya saya kasakanaan. Hindi ka nagahinte. NG. Himala iko ang nagbubukas. NG. Dan. Nasusulatan magpapasilya ka NG isang bagay at ito'y mangyayari, hindi ito. Tulabatas ito. Ang dekreto ay hindi tanong, hindi bulong, hindi paginggi. Ito ay ute
o ese mula sa kaluluwa na nakalon sa walang hanggan. Kung minsan hindi mo pa nakikita ang resulta pero tapos na. Walang ebidensya pero tapos na. Mukhang walang gumagalaw pero nasa galon ang batas. Ilang beses ka neng nagtanong saya, halip na magutos. Ito ang dahilan kung bakit kalati lang ang mundo mo sapagkat sinubukan mong maging magalang saya batas imbes na makapangyarihan dito. Naasalita ka bilang nangungupahan, hindi bilang taga-pakmana, bilang nalilito, hindi bilang may autoridad. Nuganit ang batas ay hindi tumutugon sa emosyon, tumutugon ito sa dominion. Ito ang batas and command ang hindi mo kayang bikasin ng may katiyakan, hindi mo kayang awakan sa realidad. Ang hindi mo kayang pangalanan, hindi mo kayang tanggapin ang iniwasan mong ideklara na antala mo. Kaya magsalita ka, magdeklara ka, umasal ka bilang mayari. Ang hindi nakikita ay sumusunod sa tinig NG Espiritu, hindi sa takot, hindi sa ingay, hindi sa alinlangang kundi sa pahihinga malino. Sabihin mo iniutos ko ngayon ang kayamanan upang paglingkuran ang banal na layunin saya, pamamagitan ko, hindi bukas, ngayon, sapagkat ang kayamanan ay hindi nahuhuli, hindi nag-aalinlangan. Naghihintay lamang ito sa tunog. NG iyong pananampalataya. OTT kapag narinig ka susunod ito, lagi. Batas ito. Kung magsisimula ako mula sa zero, hindi ako magsisimula sa takot. Magsisimula ako sa salita, hindi ako tatakbo sa trabaho, sa mga tao, sa pamilyang tutungo. Ako sa pinagmulan dahil ang mundo ay hindi nagtokda. NG Yaman ko ako ang nagtokda nito sa pamamagitan NG dekreto o tikunggang dekreto ko nakabatay sa katotohanan, hindi ako maring mabogo, hindi ako magsisimula sa pag-alala kung paano darating ang pera. Hindi ako magsisimula sa tanong na paano kung hindi gumana. Magsisimula ako sa tanong paano ko muling bubuksan ang channel at ang sagot ay isa ang salita. Ang espiritu ay hindi tumutugon sa desperasyon, tumutugon ito sa autoridad. O tenga, autoridad ay nagmumula sa pagkakaunawa na ang supla mo ay hindi kailanman nanggaling sa mundo, hindi kailanman nanggaling saya trabaho, hindi kailanman nanggaling saya kliyente, hindi kailanman nanggaling saya merkado, hindi kailanman nanggaling saya swerte. Ang suplar ay nanggagaling sa hindi nakikitang pinagmulan. Ang pinagmulan ay palaging handa, palaging umapo, palaging ungeng isang dahanan ay magsara. Inaayos NG Espiritu engisa pa kung ang isang pintuan ay bumasyak, titindig ang isa na mas mabuti. Kung ang isang tao ay umalis, ibang tao ang tutawajan. NG batas yupang tu mito i indicate umazausa.
pintu umaazaw kaysa pinagmulang. Ote ang pinagmulang ay mas malawak kaysa sa buong mundo. Kung ako'y magsisimula mula sa zero, magsisimula ako sa dekre na ito ako ay nasa daloy, enge walangang kasaganahan. Nglat NG, kailangan ko ay dumadaloy sa aking galyong sa ilalim. NG Gracia saya. Perpektong parahan. Ulitin ko ito hanggang tumihil ang katawan ko sa pag-vibrate sa takot. Ulitin ko ito hanggang huminga ako ng malalim muli. Ulitin ko hanggang maramdaman ko ang pagbukas. NG loob. Ulitin ko hanggang mawala ang pano. OTT mapalitan. Ange, siyempre, sapagkat iyon ang sandaling nagpupukas ang daloy, hindi kapag dumating ang pera, kundi kapag dumating ang pagmamahayari sa loob. Kung ako'y magsisimula mula sa zero, into ako sa pagugali na parang alipin. NG Panggalari. Sisipsipin ko ang hongin na parang may karapatan ako rito. Tatayo ako ng OTT. Sasabihin, hindi ko kailangang maging karapat-dapat. Ako ay nilikha na may karapatan. Hindi ako magsasalita bilang nagmamakaawa, kundi bilang tagapagmana. Hindi ko tatawagin ang pera bilang kaaway. Tatawagin ko itong lingkod, hindi upang magimbak, kundi upang pagsilbihan ang layunin anging kaluluwa. Pera ay daloy-daloy ay kasangkapan. Kasangkapan ay neutral. Ote neutral ay madaling utusan. Kung ako'y magsisimula mula sa zero, alisin ko ang kasinanggalingan na kailangan ko munang makita bago ako maniwala. Hindi kailangan mong maniwala bago mo makita. Ganoon gumagana ang espiritu. Ganoon gumagana ang batas. Ganoon gumagana ang manifestasyon. Kung naghintay ka sa ebidensya bago magsalita, inding-hindi darating ang ebidensya. Kung naghihintay ka saya pera bago magdeklara, hindi darating ang pura. Ang panlabas ay sumusunod sa loob. Kung ako'y magsisimula mula saya zero, hindi ako magtataka kung bakit wala pa. Tatanungin ko nano ang hindi ko pa sinasabi. Anong katotohanan ang tinatanggihan kong banggitin? Aling pangusap ang kailangan kong iulit-ulitin hanggang bumagsak ang lumang surili? O ete kapag natagipuan ko giyong gagawin ko itong mantra ang tibok. NG bagong ako. Kung ako'y magsisimula mula sa zero, magsisimula ako rito. Ako ang daluyan. NG kasaganahan. Hindi ko ito ipinaglalabandalo. Ito mula sa Diyos sa pamamagitan ko ete. Hindi ako hihingi. Hindi ako magmamakahwa. Hindi ako magpapakumbaba. Saya takot angkinin ko sapagkat ang pagkangkin ay kabanalan. Kung ako'y magsisimula mula saya zero HINDING, hindi ko hahawakan ang kakulangan. Hindi ko ito ulitin. Hindi ko ito ikukwento. Hindi ko ito ikatwiran. Hindi ko sasabihin, may rapi,
enge, busha. Hindi ko sasabing wala o kung choice. Hindi ko sasabing tingnan natin. Hindi ko sasabihin sana ang enga salitang ito ay mehe sumpa sa sarili. Ote hindi ako magiging mangkukulamlaban sa sarili kong kaluluwa. Kung ako magsisimula mula sa zero, ganito ako magsasalita. Ako, enge mayri, enge aking realidad. May kapangyarihan ang salita ko. May yutas ang tinig ko. At ang sinasabi kong galon ay nagiging ang hindi ako matatakot sa katahimikan dahil ang katahimikan ay canvas. Hindi ako matatakot saya kawalan dahil ang kawalan ay hilo na material. Hindi ako matatakot sa numero dahil ang espiritu ay walang numero. Hindi ako matatakot saya zero dahil aeng zero ay pintuan. Kung ako ay magsisimula mula sa zero, babanggitin ko ang salitang umikot sa sansinukof at pumupuno sa buhay ko ang nasa akin na hindi darating palang, hindi balang araw. Hindi kapag nagbago ang sitwasyon. Nasa aking nasa espiritu sa hindi nakikita sa batas. At dahil nasa aking nalalabas ito, kung magsisimula ako mula sa zero, magsisimula ako bilang milyonaryo sa yalub dahil ilon eng peron yupeng meshing milyonaryo sa labas. Ang palabas na kayamanan ay larawan lamang NG Panlup at gagawin kong malukas ang tono malinaw, diresto, makapangyarihan, nakaayon, saya langit. OTT, habang nagsasalita ako, ang mundo ay magbubukas. Inga, dahan, ay lilito. Ang peray, dadaloyang pinto, ay bubukas. Ang himala ay gagalaw. OTA, enges, diero ay magaging. Simula hindi NG, kakulangan, kundi enge dominion.